Ang inang si Jennifer ay itinaas ang kanyang kristal na baso patungo sa kumikinang na chandelier ng aming malaking bahay sa tabi ng lawa sa Tagaytay. Ang kanyang ngiti ay matalas tulad ng mga brilyante sa kanyang lig. Tiningnan niya ang silit na puno nga senador at kilalang abogado, pagkatapos ay bumaling sa akin na may sanay na tingin ng inang puno ngang awa. Si Jennifer ay laging master ng entablado at enggayong gabi. Ako ang props na balak niyang sirain. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at tumahimik ang buong silid. Sinabi niya na ang aming pamilya ay napilitang magdala ng mabigat na pasanin sa lihim. Sinabi niya sa mga piling panauhin na ito ay isang trahedya kapag ang isang anak na babae na puno ng potensyal ay naging college dropout. Isang hindi matatak na dalaga na hindi makayanan ang pressure ng totoong buhay. Sinabi niya na ako ay isang utang, isang pasanin na patuloy nilang binabayaran dahil sa kabutihang loob ng kanilang mapuso. Hindi ako natina. Hindi ko inalis ang tingin. Dahan-dahan akong uminom ng tubig at naramdaman ang malamig na salamin sa aking palat. Tiningnan ko siya at sinabi, naunawaan ko, inay. Habang nakabitin pa rin ang salitang iyon sa hangin, biglang tumunog ng malakas ang vibration ng maraming cellphone na nagiwa-hiwalay sa tensyon. Binunot ng tiyuhin kong si David ang kanyang telepono mula sa bulsa at kumunot ang kanyang no habang binabasa ang breaking alert mula sa isang business news app. Tiningnan niya ang screen, pagkatapos ay ako, at muli ang screen ang mukha niya ay namutla na parang multo. Napakatahimik ngang silit na maririnig mo ang pagbaksa ng hamok sa labas. Nangini ang boses ni David habang binabasa niya ang headline ng malakas. Sinabi niya na ang Apex Logic, ang lihim na logistics giant, ay kakabili lang para sa 20 milyon. Tiningnan niya si inay. Pagkatapos ang buong silit ng nga tulalang panauhin. At sinabi na ang founder at chief executive officer, si Maya Sterling, ay naging pinakabatang self-made billionaire sa probinsya. Nangingini ng husto ang kamay ni inay kaya nahulog ang kanyang kristal na baso at nabasa sa marmol na sahig. Ang pulang ala ay parang sariwang sugat na kumalat sa mamahaling karpet niya. Bulong niya ang pangalan ko. Pero iba na ang tunok nito ngayon. Sinabi niya, Maya Sterling. Kung ikaw si Maya Sterling, tatayo ka ba at ilalantat ang katotohanan sa mismong sandaling iyon? O mananatili kang tahimik para panorin ang kanilang namaskara na unti-unting gumuho hanggang sa huling sandali? I drop and comment at sabihin mo sa akin kung saan ka nakikini at anong oras na doon sa inyo. Gusto kong malaman kung sino ang bahagi ng ating komunidad. Hindi ako nagsalita habang ang silid ay nagiging kaguluhan ng mabulong at tunong na basag na baso. Naka-freeze si inay. Ang kanyang burgundi na sutla na damit ay natapunan ng alak na ginamit niya kanina para ay toast ang aking kabiguan. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ang malawak na tanawin ng lawa sa pamamagitan ng floor-to-ceiling windows. Ang tubig ay itim at tahimik, katulad ng buhay na napilitan akong itayo sa dilim. Upang maunawaan kung bakit ako nakatayo sa silid na iyon, nanonut sa mundo ng aking ina na nagliliyab, kailangan mong balikan ang isang Martes sa Marso 2017. Ang gabi nang hatiin ang buhay ko sa dalawa. Ako ay 21 taong gulang, junior sa universidad, may 3.8 GPA at mabigat na ambisyon. Tumunog ang aking telepono ng 2,4 Hindi ito si inay. Hindi si tatay. Ito si Aling Gabel, ang kapitbahay na aking lula na si Evelyn. Manipis at nanginginig ang kanyang boses. Sinabi niya na si Lola ay natumba sa kusina. Nasa daan na ang ambulansya patungo sa ospital. Umupo ako sa kama. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Una kong tinawagan si inay. 5 beses ito tumunog bago niya sinagot. Ang boses niya ay makapal sa inis kaysa antok. Tinanong niya ako kung bakit ako tumatawag ng madaling araw. Nang sabihin ko na nag-stroke si Lola, may mahaba at mabigat na katahimikan. Pero hindi ito katahimikan ng lungkot. Ito ay katahimikan ng isang babaeng nakalkula na abala.
Sinabi niya na matanda na si Evelyn at mga madre na raw. May high-stakes na deposition siya sa umaga at hindi pwedeng maabala. Sinabi niya na tawagan ko si Madison. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Walang tanong kung buhay pa ba o patay ang kanyang sariling ina. Isang click lang. Tinawagan ko si Madison. Sinagot ng kapatid ko, pero matalas ang boses niya. Sinabi niya na may barprepsia at mawawalan ng kontrol si inay kung mahuhuli siya. Tinanong niya ako kung ano ang dapat niyang gawin mula sa 3 probinsya ang layo. Nagmaneho ako ng 4 na oras sa dilim mag-isa. Walang musika, walang kape, tanging tunog ng aking pahinga at ang nakakatakot na kaliwanagan na walang ibang darating. Nang dumating ako sa Iju, parang estranghero si Lola. Matubo sa lahat ng dako, ang kaliwang bahagi ng mukha niya ay naninigas. Siya ang babaeng naghabi ng aking buhok tuwing linggo habang abala ang mga magulang ko sa pagbuangang kanilang sosyal na imperyo. Siniyasat niya ang aking kamay ng isang beses at bulong ng isang bagay sa ilalim ng oxygen mask. Sasabihin ko sa iyo mamaya kung ano ang sinabi niya. Ito ang dahilan kung bakit ako patuloy na nakatayo. Ibinigay sa akin ng social worker ang brochure para sa home care. 45 kada oras ito. Ang social security ni Lola ay hindi man lang nakakasakop sa kanyang magamot sa dugo. Pumunta ako sa aking advisor nung Lunes. Nilagdaan ko ang leave of absence forms. Inimpake ang buhay ko sa 4 na kahon. At lumipat sa spare room ni Lola. Nang sabihin ko kay inay na kukuha akong leave para alagaan si Lola, tumahimik ang linya. Pagkatapos ay nagsalita siya sa isang boses na patak at final. Sinabi niya na huwag sabihin kahit kanino sa pamilya. Ayaw niyang isipin ng matao na hindi namin kaya ang aming sariling problema. Sinubukan kong sabihin sa kanya na ito ang katotohanan, pero pinutol niya ako. Sinabi niya na ang katotohanan ay ako ay nakwit at iyon lang. Ang kailangan malaman ng lahat, nakatayo ako sa tahimik na kusina habang natutulog si Lula sa rented hospital bed. Napaktanto ko noon na naking multo na ako. Ako ang invisible scapegoat, ang maglilinis ng dumi para malinis ang kanilang mga kamay at manatiling buo ang kanilang reputasyon. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Hindi na ako mukhang estudyante. Mukha na akong babaeng napaktanto na sa pamilyang ito, ang pag-ibig ay isang luksuri na matagal na nilang naubos. At ako ang nagbabayad. Sa susunod na 1 taon, nabuhay ako sa estado ng klinikal na obserbasyon. Pinanot ko kung paano ginawa ni inay na si Jennifer ang isang obra maestra ang katang-isip. Sa mga family gatherings, lalapit siya sa kanyang nga kaibigan. Ang kanyang boses ay isang marupok na bulong at sasabihin niya kung paano ako nawala sa landas. Sinabi niya na ang stress ng unibersidad ay masyadong malaki para sa aking mahinang isip. Binago niya ang aking sakripisyo sa isang breakdown at ang aking kawalan sa isang kahihiyan na napilitan siyang hawakan. Hindi ako na argumento. Hindi ko siya sinawi. Ang argumento ay para sa mga taong naniniwala pa na mananalo sa salita. Naglalaro na ako ng ibang laro ngayon. Lumipat ako sa spare room ni Lola. Naamoy lavender at antiseptic. At nag-set up ng workstation sa isang folding card table. Sa araw, ako ay nurse, kusinera, at physical therapist. Natutunan kong subaybayan ang blood pressure at I navigate ang komplikadong bureaucracy ng PhilHealth. Pero mula 11 p.m. hanggang 4 a.m. habang natutulog ang iba sa aking pamilya, ako ay coder. Binubuo ko ang Apex Logic. Nagsimula ito bilang isang simpleng algorithm upang i-optimize ang paghahatid ng medical supplies sa mga lokal na klinika. Ipinanganak ito mula sa aking sariling frustration sa pagkuha ng mot ni Lola sa oras. Napagtanto ko na ang buong logistics sector ay tumatakbo sa outdated at bloated software. Ito ay isang malaking puwang sa merkado at ako ang magpupuno nito. Noong 2018,
Akala ko sa wakas ay may breakthrough na ako. Nakakuha ako ng internship sa Ridgeline Tech, isang malaking software firm sa Makati. Dapat itong maging tulay ko pabalik sa profesional na mundo. Masaya ako. Sinabi ko pa kay inay, sa isang sandali na akala ko ay maaring maging proud siya. Isang linggo bago ako magsimula, tumawag ang HR manager ng Ridgeline. Malamig at profesional ang kanyang boses. Sinabi niya na kinansela nila ang offer. Nang tanungin ko kung bakit, nagdalawang isip siya bago sinabing may miyembro ngang pamilya na nakipag-ugnayan upang ipahayag ang malubhang pag-alala tungkol sa aching, reliability at mental stability. Alam ko na hindi na kailangang itanong kung sino. Nagmaneho ako patungo sa bahay ng mga magulang ko ng gabing iyon. Si Jennifer ay nasa hardin. Pinuputol ang kanyang mga rosas ng may surgical precision. Nang harapin ko siya, hindi man lang siya tumingin. Sinabi niya na pinoprotektahan niya ang pangalan ng pamilya. Hindi niya kayang mag-flake ako sa isang malaking firm at mapahiya sila. Sinabi niya na hindi pa ako handa para sa totoong mundo at dapat mag-focus ako sa pagiging mabuting katulong kay Lola. Iyon ang sandali nang sinimulan ko ang Stealth Wealth Protocol. Napagtanto ko na kung mananatili akong visible, laging makakahanap si Jennifer ngang paraan upang ibaba ako sa kanila. Ako ang scapegoat, at ang scapegoat ay hindi pinapayagang magtagumpay. Bumalik ako sa kartable na iyon at nagpunta ako sa dilim. Huminto ako sa pakbahagi, huminto ako sa pag-asa, ay registered ko ang aking kumpanya sa ilalim ng maiden name ni Lola na Sterling. Sa mundo, ako si Maya Sterling, isang misteryosong founder na nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng encrypted channels. Sa aking pamilya, ako lang si Maya, ang college dropout na gumagawa ng ilang computer stuff para sa mga lokal na panadero. Isang gabi, habang ina-audit ko ang bank statements ni Lola upang tulungan siya sa kanyang taxes, natuklasan ko ang pangalawang pagkakanulo. Si Jennifer ay nakalista bilang co-signer sa retirement account ni Lola Numpa. Sa nakaraang 18 buwan, sistematikong kinuha niya ang mahigit sa 4 milyon. Dinudugas niya ang life savings ni Lola upang pondohan ang law school lifestyle ni Madison at ang kanyang sariling designer wardrobe. Lahat habang sinasabi sa pamilya na ako ang kumakain sa kanila ng buhay. Naramdaman ko ang galit na tumataas, pero pinigilan ko ito. Ang galit ay masamang data lang, hindi ako tumawag sa pulis, hindi ko siya hinaharap. Sa halip, kinuha ko ang screenshot ng bawat transaksyon. Inilagay ko ito sa isang folder na may label na liabilities. Akala ni Jennifer ay naglalaro siya laro ne reputasyon. Hindi niya alam na nag-audit ako at sa audit, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Naghihintay lang silang tamang sandali upang ma-reconcile. Nang dumating ang 2024, ang mundo ko ay nahati sa dalawang hindi mapakakasundo na realidad. Sa isa, ako ang hindi matatak na dropout na nakatira sa isang masikip na apartment, amoy murang kape at pagod. Sa isa naman, ako ay multo sa makina, ang arkitektong isang logistics empire na tahimik na kinakain, ang market share ng makumpanyang 10 beses na mas malaki. Natutunan kong mahalin ang katahimikan. Ito ang aking baluti. Si Jennifer at Madison ay nakdaan ng nga taon sa pagsisikap na gawing maliit ako. Hindi nila napagtanto na kapag itinulak mo ang isang tao sa dilim, binibigyan mo siya ng perpektong lugar upang magtayo ng kuta. Pagkatapos ay dumating ang imbitasyon sa Christmas gala. Ang law firm ni Madison, na Sterling and Associates, ironically na may parehong apelyido ng lola ko ay host ng event upang ipagdiwang ang isang historic merger. Nagmamalaki si Madison sa loob ng galinggo. Naging junior partner siya sa edad na 30 at ang merger na ito ay ang kanyang tiket sa itaas. Hindi niya
Alam na ang stealth tech giant na kinakatawan ng kanyang firm ay talagang ang hinahabol. Ang hapunan ay ginanap sa Sterling Lakeside Estate. Nag-outdo si Jennifer sa kanyang mga optics. Gusto niyang makita ng mga elite guests ang isang perpektong pamilya. Ang powerhouse lawyer na anak at ang banal na ina na nakdadalang krus ng isang mahirap na nakababatang anak. Ako ay inilagay sa dulo ng mesa malapit sa swinging kitchen doors. Lumapit si Madison sa akin abang salad course. Ang kanyang bows ay tumutulo sa nakakalazon na halo ng condescension at pride. Tinanong niya kung makakatulong ako sa catering staff sa dessert trays mamaya dahil wala naman akong mahalagang ginagawa sa buhay ko at alam ko na ang daan sa kusina mula sa pag-alaga kay Lola. Tiningnan ko siya. Walang emosyon ang mukha ko na parang bagong spreadsheet. Sinabi ko, sigurado akong kaya ng staff, Madison. Tumawa siya. Isang matalas at brittle na tuno na nakakuha ng atensyon ni Ethan, ang kanyang high society fiancé. Sinabi niya kay Ethan na sensitive lang ako tungkol sa kawalan ng karir ko. Sumali si Jennifer mula sa ulong mesa. Sinasabi sa mga panauhin kung paano nila sinubukan ang lahat upang may balik ako sa landas. Pero may mga taong talagang ginawa para sa tahimik na buhay. Naramdaman ko ang mga gendered expectations na pinagsikapan nilang durugin ako sa loop nga makataon. Si Madison ang pampublikong tagumpay dahil suot niya, ang tamang sweet at sinasabi ang tamang bagay. Ako ang pribadong tagapag-alaga dahil may puso ako. Tinignan nila ang aking compassion bilang kahinaan, isang depekto sa aking karakter na nagiging hindi angkop ako para sa kanilang mundo. Ang hindi nila alam ay ang apex logic ay gumugol ngang huling 6 na buwan sa malalim na audit sa Sterling and Associates. Natuklasan ngang aking team ang nga irregularidad. Ang historic merger na kanilang ipinagdiriwang ay itinayo sa pundasyon ng ethical violations at forged documents na personal na na-verify ni Madison. Nakaupo ako roon, isang clinical na obserbador sa aking sariling execution. Nanonot kay Jennifer na itinaas ang kanyang baso upang aitos ang brilliance ng pamilya. Sinimulan niya ang kanyang speech, ang isa kung saan tinawag niya, ako na budden e drop out sa harap mismo nga taong ako ay malapit ng iligtas o sirain. Sinuri ko ang aking relo. 11:51 p.m. Sa mundo ng high finance, ang news cycle ay hindi natutulog. Uminom ako ng tubig at naghintay na marekonsile ang audit. Hindi na ako ang ana na kanilang binura. Ako na ang may hawa ng pambura. Ang katahimikan pagkatapos ng toast ni Jennifer ay hindi nagtagal. Ito ay tinusok ng matalas at rhythmic na tunog ng mga high-end na smartphone. Isa-isa, ang ma-elite ng Tagaytay ay naglabas ng kanilang matelepono. Pinanut ko ang mukha ni Tio David. Siya ang pinakamataas na partner sa law firm na despradong gustong pangunahan ni Madison. Ang kanyang nga mata ay tumalon sa screen. Binabasa ang alat na kakahulok lang. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ang kanyang telepono, ang bibig niya ay bahagyang nakabukas. Hindi niya tiningnan si Madison. Hindi niya tiningnan si inay. Tiningnan niya ako na may realization ng isang lalaking napagtanto na siya ay nakaupo sa tabi ng araw at tinawag itong kandila. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. Ang kanyang boses ay pumutol sa mabulong. Sinabi niya ang pangalan ko hindi sa paraan na sinabi ito ni inay, kundi may bigat ng biglang nakakatakot na respeto. Sinabi niya sa silid na si Maya Sterling, ang founder ng Apex, ay kakasaralang ngang pinakamalaking tech deal sa kasaysayan ng probinsya. Hindi lang nahulog ang baso ni Nay. Parang tumalon ito mula sa kanyang kamay at nabasa sa marmol na sahig. Ang tunog ay parang starter, pistol para sa kaguluhang sumunod. Nakakutol-kutol siya. Ang mukha niya ay isang maskara ngang gumuho na maputlang foundation. Sinubukan niyang magpivot. Inabot niya ang kamay ko, ang boses niya ay lumipat sa nakakasuklam na matamis na tono na ginagamit niya para sa damage control. Sinabi niya sa mga panauhin na laging alam niya
na may malaking ginagawa ako at protektahan niya ang aking privacy sa loob ng mga taon, hinila ko ang kamay ko bago niya ito mahawakan. Tumayo ako, hindi sa init ng galit, kundi sa malamig na precision ng isang executive. Inabot ko sa aking bag at kinuha ang isang simpleng Manila envelope. Hindi ko ito ibinigay kay inay. Ibinigay ko ito kay David. Sa loob ay ang audit. Naglalaman ito ng email na ipinadala ni Jennifer sa Ridgeline Tech noong 2018 gamit ang kanyang personal account upang sirain ang aking career. Naglalaman ito ng ledger ng kanyang unauthorized withdrawals mula sa pension fund din ni Lola, kabuang 4.15 milyon, at sa pinakadulo, ang mga pirma. Tiningnan ko si Madison. Ang mukha niya ay mula sa matagumpay patungo sa abo. Sinabi ko sa silid na bilang bahagi ng due diligence ng merger, sinuring ang aking firm ang ethics ng law firm na kumakatawan sa buyer. Sinabi ko na natuklasan namin na personal na notarize ni Madison ang forged documents na ginamit ni Jennifer upang alisan si Lola ng pera. Hindi lang tumahimik ang silid, ito ay lumamig. Ang fiancé ni Madison na si Ethan ay visibly umatras mula sa kanya. Ang kamay niya ay nahulog sa balikat nito na parang radioactive siya. Ang mga high-profile na panauhin ay nagsimulang kunin ang kanilang mga coats. Hindi sila umalis sa party. Tumakas sila sa isang crime scene, nagsimulang umiyak si Jennifer totoong luha na ngayon. Ang pangit at panik na uri na dumarating kapag gumuho na ang entablado. Nagmakaawa siya sa akin na isipin ang pangalan ng pamilya. Sinabi niya na ginawa niya ito para sa atin upang hindi kami makmukhang mahirap o sira. Tiningnan ko ang inang nagdaan ng 7 taon sa pagbubura sa akin at ang kapatid na gumamit sa akin bilang kalasag. Sinabi ko sa kanila na ang tanging sira sa pamilyang ito ay ang kanilang sense of reality. Sinabi ko kay Madison na ang firm ay na-notify na ng ethical breach. Hindi na ako ang dropout na kailangan nilang ipaliwanag sa mga tao. Ako na ang nagiging dahilan kung bakit sila ay hindi maipaliwanag. Nakaupo si Madison na paralyzed sa sofa. Ang mukha niya ay sickly shade ng abo. Ang kanyang karir, ang isa na itinayo sa buto ng aking katahimikan, ay nawawala sa real time. Ang partner mula sa kanyang firm ay nakukumpulan na sa sulok ng silid. Ang kanilang maboses ay mahina at urgent. Hindi na sila nag-usap tungkol sa kanyang promotion. Nag-usap na sila tungkol sa legal damage control. Sa wakas ay nahanap ni Madison ang kanyang boses, pero manipis at nanginginig ito. Nakmakaawa siya sa akin na isipin ang pamilya upang iligtas ang aming reputasyon. Sinabi niya na kung itutuloy ko ang audit findings, siya ay madidisbar. Tinanong niya ako. Tiningnan ko siya ng may parehong clinical na detachment na ginagamit ko sa pagsusuri ng isang failing logistics route. Sinabi ko na hindi ako malupit. Ako ay tumpak. Pinaalala ko sa kanya na pinanut niya akong nakaupo sa dulo ng mesa sa loop ng 7 taon at walang sinabi habang tinatawag ako ni inay na zombie at failure. Sinabi ko na ginamit niya ako bilang kalasag upang protektahan ang kanyang sariling status. At ngayon, ang kalasag ay nawala na. Inabo ko sa aking bag at ibinigay sa kanya ang isang formal document. Hindi ito olive branch. Ito ay termination notice. Epektibo agad. Tinanggal ang kanyang formula sa Apex Logic merger dahil sa ethical violations. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi, ako ay drop out ng kailangan niyo ng scapegoat. Ngayon ako ang CEO at ikaw ay fired. Sinubukan ni Jennifer na sumali, ang kanyang boses ay tumataas sa frantic at rehearsed crescendo. Sinabi niya na hindi ko ito magagawa, na siya ang aking ina at isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa amin. Sinubukan niyang i-frame ang aking tagumpay bilang produkto ng kanyang tough love. Hindi ko siya pinatapos. Ibinigay ko sa kanya ang pangalawang document, isang repayment plan na ginawa ng aking mga abogado. Ito ay naglalahat ng bawat sentimo na ninakaw niya mula sa pensyon ni Lola plus interest. Sinabi ko na mayroon siyang hanggang katapusan ng buwan upang pirmahan ito
o ibibigay ko ang ledger sa prosecutor. Sinabi ko na tapos na ang nga araw niya sa paggamit kay Lola bilang personal ATM. Mula sa sulok ng silid, sa wakas ay lumapit si tatay na si Christopher. Mukha siyang mas matanda. Ang kanyang postura ay nakayuko na parang ang bigat ng kanyang 7 taong katahimikan ay sa wakas ay dinurok ang kanyang gulugot. Tinanong niya kung pwede kaming umupo at mag-usap bilang pamilya. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang isang kislap ng isang bagay maliban sa lamig. Ito ay awa, sinabi ko sa kanya na. Sumulat ako sa kanya ng liham 4 na taon na ang nakalipas na. Nagmamakaawa. Sa kanya na, makita kung ano ang ginagawa ni Jennifer at hindi niya ito sinagot. Sinabi ko na ang kanyang katahimikan ay kasing lakas ng makasinungalingan ni Jennifer. Sinabi ko na wala akong pamilya sa mesa na ito. Mayroon lang akong mga liabilities na sa wakas ay sinusulat ko na off. Tahimik ang silid habang lumapit ako kay Lola. Binuksan ko ang magulong ng kanyang upuan at sinimulang itulak siya patungo sa pinto. Hindi ako lumingon sa nabasag na baso o sa natapunan na karpet. Hindi ko tiningnan ang babaeng nagbura sa akin o ang kapatid na nagtaksil sa akin. Lumabas lang ako sa malamig at malinis na hangin ng Tagaytay. Iniwan ang wreckage ng kanilang narrative sa likod. Hindi na ako cautionary tale. Ako na ang nagsasabi ng kwento ngayon. Dinala ko si Lola sa maliit na estate na binili ko sa kanyang pangalan 6 na buwan na ang nakalipas. Ito ay isang lugar na gawa sa kahoy at salamin, dinisenyo partikular para sa isang taong nagdaan ng buhay sa pag-alaga sa iba at karapat-dapat na sa wakas ay alagaan. Nagire akong team ng nga espesyalista, hindi ang overworked nurses mula sa state-funded clinics na sinubukan ipilit ni Jennifer sa amin, kundi ang pinakamahusay na physical therapist sa Maynila. Ang kwarto ni Lola ay may bay window na tinatanaw ang pribadong hardin. Tuwing umaga, nakaupo siya ron kasama ang kanyang taa, nanunot ngam gaibon. Ang kanyang kaliwang kamay ay paminsan-minsang umabot upang pisilin ang akin. Hindi na siya kailangang mag-alala sa halaga ng kanyang gamot o sa tunog ng boses ni Jennifer kailanman. Ang fallout mula sa gabing iyon ay sistematiko at ganap. Hindi lang tinanggal ni Tio David si Madison. Tiniyak niyang matanggap ng Bar Association ang bawat piraso ng ebidensya tungkol sa forged signatures. Kasalukuyang nasa investigasyon si Madison, ang kanyang career ay gumuho. Bago pa man ito, tunay na maksimula. Narinig ko mula sa isang pinsan na lumipat siya pabalik sa basement ng mamagulang ko, ang golden child na ngayon ay nasa basement. Nagpadala si Jennifer sa akin ng email 2 linggo pagkatapos ng gala. 4 na pangungusap lang ito, na type ng may nanginginig na desperasyon ng isang babaeng napagtanto na ang kanyang social currency ay 0 na. Sinabi niya na sorry siya. Sinabi niya na nagsimula na siya ng therapy. Nagmakawa siya. Hindi ako sumagot. I forward ko lang ang email sa aking legal team. Ang aking boundaries ay hindi parusa. Ito ay arkitektura. Nagtatayo akong buhay kung saan ang kanyang toxicity ay wala ng floor plan. Nagmaneho si Tio Rob mula sa Batangas noong nakaraang weekend. Umupo kami sa deck at sa unang pagkakataon sa loop nga, mga taon. Nag-usap kami tungkol sa hinaharap sa halip na nakaraan. Sinabi niya na tinawagan ni Inay ang lahat ng kamag-anak upang ay correct ang record. Umiyak na inamin na ako ang umalis sa school upang iligtas si Lola at siya ay nagdaan ng 7 taon sa pagsisinungaling tungkol dito. Hindi ito gawa ng pag-ibig sa kanyang bahagi. Ito ang tanging paraan upang hindi siya ibabaeng natitirang pamilya. Tungkol sa 115 milyon, ito ay numero lang sa balance sheet. Hindi nito ginawa akong mas mahalaga. Binigyan lang nito akong resources upang protektahan ang mataong talagang mahalaga. Inabot ni Lola ang aking kamay habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng lawa. Tiningnan niya ako, ang kanyang mata ay malinaw at matalas. At inulit ang sinabi niya sa akin sa issue room 7 taon na ang nakalipas. Sinabi niya,
Huwag mo silang payagang gawing maliit ka, Maya. Ikaw ay itinadana upang buuin ang mundo, hindi lang mabuhay dito. Tiningnan ko ang tubig, naramdaman ang malamig na simoy ng gabi. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na parang paghihintay. Ito ay parang kapayapaan. Hindi na ako ang dropout, ang kahihiyan, o ang hindi matata na anak. Ang pangalan ko ay Maya Sterling. Ako ay 28 taong gulang at, sa unang pakakataon sa aking buhay, ako ang may hawaang panulat. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda para sa mas malakas na tunog. Kung ang kwento ni Maya ay tumugon sa iyo, mangyaring i-like at i-share upang ang hustisya ay laging mapaglingkuran.